At tapos ang nakakabitin na last panel ng pagdating ng lalaking naka-hoodie na si Yuji Itadori, lumabas na rin sa wakas ang spoilers para sa paparating na Chapter 20 ng JJK Modulo. At mga kaibigan, masasabi kong isa ito sa pinaka-intense at pinakamabigat na spoilers na nakuha natin so far sa JJK Modulo. Pero syempre, disclaimer muna, spoilers pa lang po ito. Ibig sabihin, ang mga impormasyon at eksenang ay lalahad dito ay posibleng kulang pa at subject to change kapag lumabas na ang official chapter. Kaya huwag na nating patagalan, let's go! Nagsimula ang chapter sa Jujutsu Tech Building, kung saan diretsahang umatake si Osuke kay Yuji. Ngunit sa sobrang casual ng galaw ni Yuji, pinigilan lang niya ang atake gamit ang isang kamay. Hindi makapaniwala si Osuke sa lakas ni Yuji at nagsimula na siyang magtaka kung sino ba talaga ang lalaking ito. Maya-maya, nag-ipon ng cursed energy si Yuji sa kanyang kamao, at ilang segundo lang ang lumipas, isang suntok ang pinakawalan niya. At mga kaibigan, black flash agad. Isang black flash mula sa sobrang casual na suntok, dahilan para tumilapon si Osuke at agad mawalan ng malay. Ngunit hindi pa doon natapos ang ginawa ni Yuji. Inatake rin niya si Mino, at dito ay nabugan niya ito ng sarili niyang dugo. Ang mas nakakatakot, ang dugong ito ay may epekto na kay Mino. Halos kapareho ng epekto ng dugo ni Choso nang pumasok ito sa katawan ni Naoya noon. Makikita naman si Miyagi na halatang hindi nagustuhan ang nangyari, lalo na't lahat ng Jujutsu sorcerers ay nawala ng malay. Samantala, si Mino ay mukhang iritado habang kinakausap si Yuji, na tahimik lang na nakatayo at nakatingin sa kanya. Sumisigaw si Mino, ngunit sa ngayon ay wala pang official translation ng eksaktong sinasabi niya. Base sa rough translation, sinabi ni Yuji na hindi siya makikialam sa laban. Ang gagawin lang daw niya ay ubusin ang mga cursed spirit na nagkalat sa Tokyo, at pipigilan sina Tsurigi at Maro na makialam sa laban nina Deborah at Yuka, pati na rin kay Mahoroga. Idinagdag pa niya na kung mamamatay ang apo ni Uta, doon na lang daw niya tuluyang tatapusin ang lahat. Dito rin ipinakita ang pagiging lonely ni Yuji. Halatang parang mag-isa na lang siya, tila nakikipag-usap na lang sa sarili, at kitang-kita ang bigat ng depresyon na kanyang dinadala. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kina Mahoroga at Deborah. At dito pumasok ang pinakamalaking development, si Deborah ay nakapag-unlock na ng Reverse Curse Technique o RCT. Sa kanyang isipan, nag-eksperimento siya, paano kung ibuhos ko ang positive cursed energy sa sarili kong curse technique. Dito niya nabuo ang sarili niyang curse technique reversal. Ang reversal ng kanyang light sorcery ay shadow. Napangiti si Deborah sa kanyang natuklasan. Naniniwala siyang hindi pa natitikman ni Mahoroga ang ganitong klase ng atake, at sigurado raw siyang ma-one-shot niya ito gamit ang bagong technique. Dahil dito, nanganganib na si Yuka. Kapag na-one-shot si Mahoroga, matatapos ang ritual at mamamatay si Yuka, na kasalukuyang nasa suspended state. Bago pa mangyari iyon, lumipat muli ang eksena kina Tsurigi at Rika, na kasalukuyang nakikipag-clash kay Maro. Sinubukan sanang i-freeze ni Maro ang braso ni Tsurigi, ngunit binasag lang ito ni Tsurigi at sinuntok siya. Hindi pa doon nagtapos, hinawakan ni Tsurigi ang lupa, at mula sa shadow ay kumuha si Rika ng isang cursed tool, ang Split Soul Katana, ang pinakamalakas na cursed tool ni Maki, na ibinigay ni Mai. Habang naghahanda si Tsurigi, biglang na-distract si Maro at tumingin sa malayo. Ramdam niya na may papalapit na napakalakas na atake. At ang aatake sa kanila, si Yuji Itadori. Makikita si Yuji sa malayo, tila may sinasabi, habang ina-activate niya ang dismantle. At grabe, sobrang lawak at sobrang layo ng range nito. Isang napaka-destructive na dismantle na casually lang binitawan ni Yuji, na nagresulta sa one-hit delete ng marker spirit. Dalawang napakalaking pagsabog ang sumunod, at dahil dito ay naapektuhan ang third eye ni Maro, kaya nagkaroon ng opening si Tsurigi. Habang naghahanda si Tsurigi, tila may sinabi siya kay Rika, at sumagot naman ito, biglang nahulog ang skull mask ni Rika. Sa sumunod na sandali, si Tsurigi na lang ang kaharap ni Maro, at parang nawala na ang presensya ni Rika. Hawak ngayon ni Maro ang Split Soul Katana, ang pinakamalakas na cursed tool ng kanyang lola. Sobrang tindi ng mga nangyayari. Si Yuji ay nakakapag-black flash na parang kontrolado na niya ito,
Ang blood manipulation niya ay may epekto na rin sa normal na tao, at ang dismantle niya ay halos world-cutting slash na ni Sukuna. Si Deborah ay may curse technique reversal, si Tsurigi ay may split soul katana, at si Yuka ay nasa matinding panganib. Spoilers pa lang ito, pero sobrang dami na agad ng matitinding eksena. Kaya abangan nyo ang full chapter review, dahil doon natin mas lalong mauunawaan kung gaano nakalakas si Yuji at kung ano ang tunay na plano ni Deborah, Maru, at Tsurigi. Kung nagustuhan nyo ang video, paki-like, comment, follow, at subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Maraming salamat, at see you sa next video.